Okay guys, welcome back na naman dito sa ating channel, Pinoy Tech Spot. And for today guys, no, pasensya na kayo at natagalan tayo sa pag-update natin guys, no. So for today guys, i-update ko sa inyo yung status ng ating stock investing dito sa COL Financial. And tara na guys, no. Punta tayo sa trade. And punta tayo sa portfolio. Okay guys. So kung makikita nyo dito guys, no, dalawa na yung ating stocks and recently bumili tayo ng isa pa which is yung RCR or yung RL Commercial REIT, no. So based nga doon sa mga initial na uploads natin, sa mga unang uploads natin is i-invest tayo sa mga REITs and dyan natin ilalaan yung ating pera, no, dahil ang aim natin is magkaroon ng passive income through real estate or yung in form of REITs. So yung REITs kasi, yun nga sa mga past videos natin, binanggit natin na napaka-stable ng bigayan ng dividends dito guys, no. So kumbaga parang sa traditional na real estate investment is meron kang paupahan and monthly nakakatanggap ka ng bayad sa upa as ikaw yung nagmamay-ari ng property na yun, no? Pauupahan mo and then yung uupa magbabayad sa'yo monthly, no. So dito naman guys, since nag-invest tayo sa stocks, ang bigayan naman dito ng renta or yung in form of dividend guys is quarterly, no. Itong si RL and itong si Vista REIT is quarterly sila nagbibigay ng dividends. So in form of dividends, makaka-receive ka ng mga payments o yung mga kinikita ng mga real estate property na to guys, no. So yun yung aim natin and so far naman meron na tayong holdings na 3,000 pesos. So napakaliit na, baby pa talaga ang portfolio natin, pero in the long run talagang bibili pa tayo at magi-invest pa tayo ng marami or dadagdagan pa natin to guys, no. So ang aim ng investing natin guys is long term, hindi tayo nagmamadali, hindi tayo nag-ahabol. So kung meron tayong extrang pera na pang-invest is ilalaan natin dito guys, no. And kung makikita nyo, no, kumita na ng 3.81% yung ating Vista REIT. Yan, yung kanyang gain, capital gains. And yung RCR naman, no, since bago lang siya, meron pa yung mga trading fees or yung mga platform fees, and yun nung bumili natin siya guys is medyo mababa kaya negative pa yan. And as the time goes by, no, aangat pa yan katulad ng nangyari dito sa Vista REIT natin, no. So tiwala lang tayo guys sa ating ininvestan which is REITs. And ang magandang balita guys, no, meron na pala tayong natanggap na dividends dito kay VREIT guys, no. Ibinigay siya last January 10, 2025, no. So ayan, nag-email si COL Financial and nakatanggap tayo ng dividends guys, no. So medyo maliit pa and sobrang liit pa, no. Huwag kang mag-alala dahil scalable naman yan. As the time goes by, sa nagdadagdag tayo at bumibili tayo ng shares, is lalaki pa rin yan, no. So ayan, meron na tayong dividend and i-reinvest lang natin yun guys pabalik dito kay Vista REIT, no. Ayan, pabalik dyan. So para masunod natin yung compounding process nya, no. So 3.81% na gains plus dividend reinvesting. So yun, i-compound lang natin yan hanggang sa lumaki ng lumaki. So yun lang guys, no. So ito yung update natin sa ating stocks investing and marami pa tayong i-update sa mga susunod, no. Maraming salamat guys sa pagsubaybay nyo dito sa aking channel and huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Yun lang and God bless sa inyong lahat.